Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay John Ryan at shoutout kay Roel Sampaga. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang si Hansanya at ang kanyang partido ay naglalakad ng ilang oras, nakarating sila sa kabundukan. Kahit na ang tuwid na linya na distansya mula sa hangganang bayan ay higit sa 10 milya lamang, ang Aaron ay talagang nakaranas ng tinatawag na distansya sa pagitan ng isang kamay, tulad ng 10,000 milya. Malapit man ang mga bundok sa isa't isa, mahirap talagang maglakad pataas at pababa ng bundok nang hindi gumagamit ng reiki. Nang lumakad si Aaron sa madilim na ulap sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng matinding panlulumo. Napakalakas na ng boses ni Buddha, na nagpapagaan ng kaunti sa depresyon. Noong una, inakala ng Aaron na napakaingay nito. Ngayon pagkatapos ng mahabang paglalakad, medyo komportable din ang Aaron. Kakaiba ba, Benefactor Aaron, bakit hindi tayo lumipad kundi lumakad? Biglang sabi ng matandang monghe na nakangiti. Hindi nagsalita si Han Sanchen, ngunit hindi niya ito itinanggi. Ang boses ng Buddha ay pinigilan ng kapangyarihan ng Buddha. Kung gagamit ka ng iba pang mga aura ng padalos-dalos, maaari mong sirain ang buong kapangyarihan ng Buddha at kahit nahayaan ang Diablo sa gabi na makahanap ng butas. Kung makatakas ka, maaari kang magkaroon ng walang katapusang mga problema. Nakangiting paliwanag ng matandang monghe. Tumanggaw si Aaron. Benefactor Aaron, nandito na tayo. Pagtingin sa isang matayog na bangin sa harapan niya, malumanay na yumoko ang matandang monghe. Sa nakikita mo, may nakausli na bangin sa harapan mo, parang ulong nakausli sa tuktok ng mataas na bundok. Sa itaas ng mga pine tree, may grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na damit. Natatakpan ng mga itim na damit ang kanilang mga ulo. Umupo sila at nag-recite, at ang boses ng Buddha ay kulot. Kasunod ng matandang monghe, isang grupo ng 3 ang dahan-daang pumunta sa tuktok ng bangin sa harapan. Sa sandaling makarating ka sa tuktok ng bangin, ang boses ng Buddha ay mas nakakaakit. Ngunit wala ng oras para makinig at makakita pa. Inakay ng matandang monghe ang Aaron sa gilid ng bangin. Pagdating sa bangin, nagulat si Aaron. Amataba! Amataba! Sa paligid, ang tinig ng 10,000 Buddha, mula sa ibaba hanggang sa itaas. Sa ibaba ng tuktok ng talampas, sa ilalim ng 10,000 metrong kailaliman, isang malaking itim na lugar, tulad ng isang malaking itim na puso, na tumitibok ng mahinahon at patuloy. Sa paligid ng bangin, may mga bundok sa lahat ng panig. Kahit saan, may mga nakakalat na monghe na nakasuot ng itim na damit. Napapikit sila at nagbibigkas. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng Buddha sa paligid. Ang ganoong eksena, napakatalino. Ang labanan sa pagitan ng Diablo at Buddha ay nasa harapan natin. Nasa ibaba ang Night Devil. Ang malaking puso ay umaabot ng ilang kilometro. Kahit tingnan mo ito mula sa mataas na lugar, nabigla ka rin sa malaking hiyubog ng katawan nito, ang madilim na ibabaw ay kasing madulas ng balat ng ahas, na nakakatakot. Mag-abi na ngayon, kaya hindi na angkop na magsimulang muli. At saka, ang kalangitan ay puno ng madilim na ulap, at ang yang ay hindi sapat. Ako ay magbabantay sa hangin, ulan, at ulap. Bukas ay maaraw. Benefactor Han, bukas ng umaga, magsisimula tayong muli, at tingnan kung ano ang magagawa natin. Paano haharapin ang Night Devil? Hindi malinaw ang Aaron, ngunit dahil may plano ang matandang monghe, hindi na nagsalita pa si Aaron at tumanggo. Buzi, nandito na ang alagad. Mabilis na huminto sa pag-awit ng mga banal na kasulatan ang isang nasa katanghaliang gulang na monghe, tumayo at naglakad-lakad.
Maaari ko bang gawin ang sinabi ko sa iyo? Master, handa na po. Pangunahan ang daan. Oo, sinabi ng nasa katanghaliang gulang na monghe, bahagyang yumuko ang katawan, sa Aaron mangyaring pwesto, ito ay mabilis sa harap ng kalsada. Mula sa tuktok, ng bangin hanggang sa pababa, sa paligid ng isang mababang gubat, patungo sa isang pine forest. Ang puno ay mataas at ang espasyo ay malawak, kaya hindi mabilang na mga tolda ang nakalagay sa paanan ng puno, o nagluluto at nagkukwentuhan. Ito ang ating pansamantalang pahingahan, inakay ng monghe ang ilang tao sa kakahuyan. Nang makita ang pagdating ng apat, maraming mga nagpapahingang monghe ang nagsabi sa kanila na tumayo. Oo, Kuya Marshall, benefactor tayo. Ngumiti at mukhang sobrang magiliw. Pagkatapos ng isang pagsaludo, naghiwa-hiwalay. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe. Hindi nagtagal, huminto siya sa harap ng isang medyo malaking tolda sa mga tolda. Ang tolda ay mas malinis at atmosfera. Benefactor, dito ka magpahinga ngayong gabi. Ang monghe, kahit napakasimple, isang kama at isang lamesa lang, malinis at maayos. Benefactor Aaron, you can have a good rest. Magpapadala ako ng magde-deliver ng fast food sa gabi. Bukas ng umaga, papatayin natin ang Night Devil. Nakangiting sabi ng matandang monghe. Tumanggaw si Han Sanchen at pumasok sa tent sa patnubay ng middle-aged monghe. Biglang huminto si Aaron, tumalikod at sumimangot. Nga pala, mga kaibigan ko sa syudad. You can rest assured, Benefactor Han. It's just illusions. They're fine. They're just evil. But once the Night Devil dies, they won't see those illusions. Ngumiti ang matandang monghe. Ngunit sa oras na ito sa lungsod, ngunit talagang tulad ng sinabi ng matandang monghe, hindi ba ganoon kadali? Ang lahat ay tila nasa hamog, hindi nakikita at hindi mahahalata. At ang gabing ito ay hindi nakatadhana na maging isang ordinaryong gabi. Bang-bang. Ang buong inn, walang tawanan sa tanghali, ang lupa ay puno ng mga basag na bote ng alak, mga mangkok na porselana, lahat ng mga tao ay hindi rin nagkaroon ng saya sa pag-awit at pag-inom sa tanghali, ang mukha ay umalis, tanging walang katapusang takot at takot. Sa labas ng buong restaurant ay may malakas na katok sa pinto na napakalakas na kahit ang alikabok sa bubong ng restaurant ay patuloy na bumabagsak. Mula sa pagtatapos ng gabi, ang mga zombie na ito ay biglang naging baliw, at naging lubhang marahas at baliw. Kumatok sila ng husto, parang gusto nilang pasukin ang bahay. Nakatago sa restaurant, maririnig ng mga tao ang dagandong ng mga zombie sa labas. Halos isang araw na ang Aaron. Bakit hindi ka bumalik? Natakot at natarante si Fumang. Para sa mga baliw na zombie na ito, kapag nakapasok na sila sa pinto ng restaurant, hindi na nila kailangang mag-isip. Sa isang iglap, malinis na kainin ang matipuno niyang katawan. Anong ginagawa mo? Halika dito dali, panipi, bang. Sa isa pang katok, diretsong bumukas ang pinto. Napaatras ng ilang sentimetro ang mga mesa, upuan, bangko at mga tao sa likod ng pinto. Sa sandaling ito, ang sandaling ito ay natakot sa lahat. Mabilis na tumanggaw si Fumang at nagmamadaling umakyat. Sa ibang mga tao, walang nang ahas na walang ginagawa, ay sumugod sa pintuan. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin kapag nasira ang gate. Sa kalye sa labas, karamihan sa mga zombie sa lungsod ay lumitaw dito. Halos lahat ng mga lugar kung saan maaaring tumayo ang mga tao sa paligid ng restaurant ay puno ng mga zombie. Kung titignan sila, punong-puno sila ng kilabot at pagkasuklam. Ang naiiba sa isang ito ay ang Aaron ay mayroong maraming kapayapaan doon. Sa tunog ng Buddha at tunog ng ulan, ito ay medyo mapayapa at mapayapa. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay nagdala ng mabilis na pagkain, na hindi masyadong maluho, ngunit katangi-tangi din. Bukod dito, espesyal siyang naghanda ng isang piraso ng karne sa mangkok ng Aaron. Natatakot si Shifo na hindi ka makakain ng maayos, kaya espesyal na hiniling niya sa akin na maghanda ng karne. Gayunpaman, lahat tayo ay mga disipulong Budista. Maaaring hindi tayo masyadong magaling sa karne. Kung sa tingin ng donor ay hindi ito masarap, kung gayon, mukhang nahihiya ang nasa katanghaliang gulang na monghe. Ngumiti si Han Sanchen para ipakita ang kanyang pasasalamat. Siya nga pala, Buddhist insenso. Habang sinasabi niya ito, ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay naglabas ng insenso mula sa kanyang mga braso at sinabing,
ito ay sinasamba sa harap ng Golden Buddha sa aming templo. Hindi ito inaabala ng mga demonyo sa gabi dahil ito ay bininyagan ng liwanag ng ginto. Buddha, sa pamamagitan nito, marahan niyang sinindihan ang insenso, at biglang may sumalubong sa kanyang mga butas ng ilong ng sinaunang halimuyak ng sandalwood. Buti na lang medyo magaan ang lasa at mabango. Magpahinga ka na, bababa na ako. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay umatras na may pagbati mula sa Aaron. Hindi kinain ng Aaron ang bigas, ngunit piniling itapon ang lahat ng bigas sa storage ring at ibigay ito kay Tao Tai. Kahit na ang mga bagay na ito ay masyadong maliit para dito, ang mga ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Nakahiga sa bundok ng kama, hindi nakatulog si Aaron. May hinihintay siya. Halatang hinihintay niya ang sagot ng dragon. Kahit na ang mga salita ng matandang monghe ay hindi nagkakamali, ang Aaron ay hindi lubos na naniwala sa kanila, o ang Aaron ay handang bigyan ng pagkakataon ang Magic Dragon na magpaliwanag. Total, magkatabi silang nag-away. Gayunpaman, nawala ang Magic Dragon, at wala man lang tumugon. Baka nagkasala ito at hindi niya kayang harapin ang sarili. Sa isang buntong hininga, nakatuon ang Aaron sa nasusunog na insenso. Talaga bang labanan ng munting insenso na ito ang pag-atake ng panaginip ng demonyo sa gabi? Hindi naniwala si Han Sanchen, ngunit nang marinig niya ang hilik ng tent sa tabi, sa wakas ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang pagtulog na ito ay ang umaga ng ikalawang araw. Sa sorpresa ni Aaron, wala siyang napanaginipan noong gabing iyon, at hindi rin niya nakita ang tinatawag na Dream Devil. Mahimbing at masarap ang tulog niya. Sa labas pa lang ng tent, bumungad sa amin ang sariwa at malamig na hangin sa kabundukan, na nagpapahinga at masaya. Ang maitim na ulap kahapon ay pinindot ang tuktok. Sa oras na ito, nawala silang lahat. Sa halip, may mahinang puting ulap at banayad na simoy ng hangin. Benefactor Han, kamusta ang pahinga mo kahapon? Ang munting monghe na si Tianer ay nagkataong dumating din sa oras na ito. Nang makita niya ang Aaron, bahagya siyang sumaludo. Aaron ngiti, sa kabutihang palad, salamat. You are welcome, Benefactor. You are here for the world. We should do our best to take care of you. Sabi ng munting monghe na may bahagyang ngiti, nga pala, Benefactor Aaron, hindi pa masyadong maaga. Inayos na ni Master ang magic array. Hayaan mong imbitahan kitang pumasa. Okay. Bahagyang tumango si Aaron, sumunod sa munting monghe at pumunta sa tuktok ng bangin kahapon. Sa tuktok ng bangin, hindi ko ito nakita ng isang gabi, ngunit ngayon ay ganap na naiiba. Sa tabi ng mga puno sa magkabilang gilid, mayroong lahat ng uri ng ron, sutra, at papel na pera na puno ng insenso, wax, at kahit ilang larawan ng mga Diyos at Buddha ay isinabit. Ang mga monghe ng kahapon ay wala na sa tuktok ng itim na damit, tulad ng pagsusuot ng dilaw na sutana, may hawak na mga isda na kahoy, nagbibilang ng mga butil ng Buddha, at mabilis na tumitingin sa kanila. At ang matandang monghe ay natatakpan din ng gintong pulang sutana, na may hawak na Golden Dharma Battle, Lingayo Cliff Top, napakalakas. Nang dumating si Aaron sa tuktok ng bangin, ang mga monghe sa paligid niya ay kapareho ng tuktok ng bangin, na nakabalot ng dilaw na damit at tinapik ng mga isda na kahoy. Ang eksena ay kamangha-manghang, Almsgiver Han, maaari na tayong magsimulang magsanay ng mahika. Tumingin ang matandang monghe sa Aaron na may malungkot na ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po